Parang napapaganda yung usap natin ah. Mababait tayo. Mabait tayo, boy. Ay, mabait. Ate, mabait talaga kami. Hindi, maganda pala pakinggan ng sanda ng Diyos. Ate, kanto ka pa. Gusto pa namin makinig. Ate, gusto pa namin makinig. Ang alin? Makikinig lang kami kung may sabihin ka God. Makilala pa namin. about God para makilala pa namin ang lubos. Tanong natin kung mapapatawad ba tayo sa mga nagawa natin. Gusto mo sabihin niya, ate? Hindi, yung ano. Kung mapapatawad ba? Sa mga nagawa namin. Oo naman. Pero, may ano kasi, may way kung bakit tayo mapapatawad. Kasi nga, di ba, namatay siya para sa atin. So, yung mga kasalanan natin, pag nagkasala tayo, nagsinungaling man, nagnakaw, or what, ibig sabihin, bound na tayo na mapunta sa hell. Pero, yun nga, namatay siya para sa atin, di ba? So, kapag sumampalataya ka sa Kanya, if you have faith in Him, believe in Him, tapos, talagang sinapuso mo talaga na siya yung namatay para sa kasalanan mo, you will be saved. Mapupunta ka na sa heaven. So, yun. Hindi sa mabuting gawa ka mapupunta ng heaven eh. Sa work lang, finished work ni Jesus Christ sa cross. Yun. Paano ate kung ano, kung mga walang ginawang tama? Mga, ano ba, mga pagnanakaw, mga Alam mo yung, 'di ba, tatlo yung cross sa nung pinako si Jesus Christ, 'di ba, tatlo 'yon. Yung dalawa na parang nagkasala din sila. So, wala na silang chance para magbago. 'Di ba yung isa doon magnanakaw? Sabi niya, "Lord, wag mo akong kakalimutan, isama sa paradise," sabi niya gano'n. So, sabi naman ni Jesus Christ, parang oo naman, parang naligtas na siya that time na sinabi niyang Lord, ganyan. Pero kasi yung isang lalaki na katabi ni Jesus Christ, parang mayabang siya. Pero yung isa na thief or magnanakaw, pinatawad siya ni Jesus Christ kasi nga naniwala na siya kay Jesus Christ na siya yung Lord. So, pero nung that time, nung naniwala siya kay Jesus Christ, that day din ay mapupunta na siya sa paradise. So, yun, naligtas siya kahit na hindi siya nagpa-baptize, hindi siya gumawa ng good works. Yung faith lang talaga yung makakapagligtas sa atin. Yun. Okay, gets. Hindi yung mabuting gawa, hindi yung pagdo-donate, ganun, ng mga milyon-milyong pera, ganyan. Although, kasi, kapag nalaman natin na si Jesus Christ talaga yung namatay para sa kasalanan natin, syempre, magiging mabait na tayo hanggat hindi pa tayo namamatay, magiging mabait tayo, di ba? Gagawin natin yung ginawa niya. Pero kasi, yung pagiging mabait, hindi yun yung dahilan para maligtas tayo. Yun. For ano na lang. Ano yung pwede mong gawin para maligtas? Wala nga. Wala. Jesus Christ, you have to put your faith in Jesus Christ. Walang works. Kapag tinanggap mo na si Jesus Christ, doon ka nagagawa ng mabuti. Ang belief kasi nila, gagawa sila ng mabuti para maligtas sila. Pero sa Christian, gumagawa na sila ng mabuti kasi ligtas na sila. Ganun. Kasi pagdating ni Jesus Christ, ibig sabihin, wala na, end of the world na. Di ba? Wala nang pag-asang magbago. Sabihin ko lang na tuloy-tuloy gabayan niya ako, hingi ako gabay, ganun. Para, sa akin yung tamang landas. Bakit maaga kinukuha ni Lord yung mga mahal natin sa buhay? Kasi time na nila, ganun. Di ba? Ayan yung itatanong mo dapat kay Lord. Bakit Lord? Maaga mong kinuha yung mahal ko sa buhay, ganun. Pero, may mga kasi. Oo. Ano yun? May plano. May plano pa kami nun. Oo. I mean, tayong mga nabubuhay, may purpose pa si Lord sa atin, may plano pa si Lord sa atin. Siguro yung mga nagtapos na talaga yung mission nila dito, kumbaga ganun. Tapos na yung din. Lord, balik mo sa amin lola namin. Yan yung tanong mo. Yan yung wish mo kay Lord. Pero hindi naman lahat ng kinuha ni Lord iligtas. May mga kinuha si Lord na talagang, syempre matanda na talaga. Dito sa amin, may matanda na siya.
walang sakit, ganyan, namatay na lang dahil nadulas, na aksidente. So, ganun. Ganun na lang yung kwento ng buhay niya kung paano siya namatay. Wala siyang sakit, healthy siya, pero nauntog lang, ganun. Namatay na siya. Yung iba nga po, natutulog, hindi na nagigising eh. Eh, paano naman yung gusto pang mabuhay tapos na disgrasya siya, Aksidente. na aksidente? Wala eh. Yun na yung, parang yun lang yung, ano niya. Yung time na yan, ganun. Oo, parang nakasulat na ganito ka mamamatay, ganitong oras ka mamamatay. Ganun. Kahit bata pa. Yung iba nga Basta- sandal eh. Mamamatay. Basta wag ka lang magpakamatay. Yun yung pinaka-importante. Yun. Wag ka Kasalanan din. wag ka magpapakamatay. Yung pagbibisyo ba masama yun? Makasalanan ba yun? Oo naman. Addiction yun eh. Tas hindi naman lahat ng, eto tandaan nyo, lahat ng nagnanakaw, lahat ng nagsisinungaling, lahat ng nagbibisyo, kung anumang bisyo yan, sa alak, sa sigarilyo, sa vape, sa pornography, sa Mobile Legends, kasalanan yan kasi ang tinuturing nating kasalanan is yung hindi nakaka-glorify kay God. Yun. Lahat ng hindi nakaka-glorify kay God, kasalanan yan. Okay lang. paano kung hindi naman naiiwasan yung bisyo? Ano? Kapag hindi naiwasan yung bisyo. Ibig sabihin, hindi mo pa totally sinurrender yung buhay mo sa Kanya. Kasi ang sabi sa Bible, deny yourself. Deny yourself and take up your cross. Oo. Nagbago na tayo. Oo, kasi once na tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, ibibigay niya sa'yo yung Holy Spirit. And yung Holy Spirit, kapag nagdwell na sa buhay mo, siya yung tutulong sa'yo para ma-overcome mo yung kasalanan. Yun. Ipipray mo na, Lord, give me new heart and new spirit para ma-overcome ko yung kasalanan. Kasi once na, like, na born again ka na, ibig sabihin parang leave your old life kasi binago ka na ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, i-deny mo na yung past self mo. Yeah. Kapag nagkakasala tayo, just think about the cross. Kasi si Jesus Christ na yung umako ng kasalanan natin na instead na tayo. Ba't kaya ginagawa, lalo na yung mga may shota, tapos pag nag-break, nagaganon. Kasi nasaktan sila eh. Ay, ganito yan. Ganito. Dagdag lang yun eh. Ganito yan kasi, di ba nasaktan sila. So, in order for them to i-let out yung pain, ang ginagawa nila, sinasaktan nila para doon nila maramdaman na tao pala sila, gano'n, na buhay pala sila, na nasasaktan lang ako, gano'n. Pero parang, kumbaga, hindi nila alam kung paano nila ilabas yung pain na nararamdaman nila sa heart nila. Kaya, ganyan. So, doon nila ginagawa. Yun yung way nila para i-let out yung pain. Gets? Kaya, gets nyo na yung mga babae. Huwag nang sasaktan yung mga babae, ha? Tol! Ba't may Yung parang kasalanan yung pag, di ba, babae ka. Tapos yung, Nag-iba na kasarian. oo, ganun. Yun, kasama yun sa lahat ng hindi nakakalugod sa Lord. Kasalanan yun. Pero nakita ko yung true identity ko kay Jesus Christ, na babae at lalaki lang talaga yung ginawa niya. And ang ginagawa kasi ni Satan, kino-confuse ka niya. Ang hirap nun eh, yung babae ang puso mo, tapos lalaki naman katawan mo. Tol, babae na umuwas. Super Oo. pinsan. God loves the sinner but hate the sin. Parang tayong mga makasalanan, hindi tayo hate ng Diyos. Ang kasalanan lang yung hate niya, yung ayaw niya. Parang napapaganda yung usap natin ah. Mababait tayo. Mabait tayo. Ay, mabait. Ate, mabait talaga kami. Hindi, maganda pala pakinggan ng salita ng Diyos. Bakit kapag ang isang tao ay
Karamihan sa mga tao na nagiging mayaman is nagbabago yung ugali. Oo. Kasi ano yan, parang nasa puso na nila yung pera. Naging idol na nila yung pera. Naging Diyos na nila yung pera. Ay, Yan. Yan. Alam mo yun. Tuloy. di ba sabi sa Bible, do not serve two masters. Hindi, wag mong isa-serve yung si Lord tapos isa-serve mo din yung pera. Dapat isa lang, mamili ka, si Lord ba o yung pera. Kasi ang pera, ang nagbigay Kumag- niyan, minsan si Lord, madalas si Satan. Oo, kasi magbe-blessing din si Satan ng pera. So, ang gagawin niya, i-bless kita ng pera, tapos, yung, hanggang sa yung puso mo, naging, ginawa mo ng Diyos-Diyosan yung pera, lumayo ka na kay Lord. Yun yung ginagawa ni Satan. Yun yung plan ni Satan na bibigyan ka ng pera para lumayo ka kay Lord. So, yun yung nangyayari sa mga mayayaman ngayon, yung mga billionaire, lalo na mga politicians, ganyan. Tatanungin natin, bakit may mga millionaire na or billionaire na nagpapakamatay pa din? May kulang sa puso nila, hindi nila mahanap yun. Kasi Siguro kahit na nag- mahirap ka, kahit ako, mahirap ako, or kayo, mahirap man kayo, kung si Jesus is nasa puso nyo, mayaman kayo. Parang may peace of mind kayo. Ganun. Pero yung mga mayayaman na walang Jesus Christ sa buhay nila, magiging feel nila may kulang pa din. Kaya yun, nagpapakamatay sila. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na anong pagsubok ang dumaan sa buhay nyo, huwag kayong magpapakamatay. Sarap kaya mabuhay. 'Di ba? Sarap mabuhay, guys. Masarap mabuhay para kay Lord. Pero bakit mas marami pa rin gumagawa ng masama? Alam nilang masama yung ginagawa pa nila. Dahil sa pera. Addiction na nga. Addiction. Oo, addiction, pera, Addiction na yan. magkakasama na yan. Kasi nga, nagdo-double time si Satan. Gusto niya, lahat tayo makasama niya sa hell. Kaya ako dun, mainit dun, te. Oo. Ayoko din. Kaya binigay ko na nga yung life ko kay Jesus Christ. Sinurrender ko na yung life ko kay Jesus Christ. Hindi dahil sa ayokong mapunta ng impyerno, dahil naramdaman ko na may nagmamahal pala sa akin. Ganon. So, ate, kanto ka pa. Gusto pa namin makinig. Ate, gusto pa namin makinig. Ang alin? Yung mga ano. Ano? Good listener lang kami, ate. Makikinig lang kami kung may sabihin ka God. Kilala pa namin. about God para makilala pa namin ang lubos.